The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying he is one and there is no other than he, and to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nung tayo mga bata pa, parang ang sarap maging kapwa. Sapagkat lahat ng ating mga kababata o mga kaklase, kapag tinanong sila tungkol sa kanilang mga pangarap o ano ang gusto nila sa kanilang paglaki, ay laging kakambal ng kanilang mga pangarap o kanilang gusto sa kanilang paglaki ay ang pagmamahal sa kapwa. Maging siya man ay maging pulis, doktor, abogado, engineer, laging kakambal ng pangarap na ito ay dahil kapag tinanong mo siya kung bakit niya gusto maging kung ano ang gusto niya, ang kanyang dahilan ay dahil gusto kong makatulong sa aking kapwa. Kaya nga iba sa atin nangarap na lang maging kapwa, sapagkat alam natin nandiyan ang ating mga kababata, nandiyan ang ating mga kaklase, sa ating pagtanda, nariyan sila upang tayo ang unang iisipin nila, ang kanilang kapwa. Marahil iba sa atin ay hindi na nangarap at nagpakabuti na lang na maging kapwa para sa iba. Subalit sa ating pagtanda, sa ating paglaki, sa panahon natin ngayon, parang ang hirap maging kapwa lang, at umasa sa tulong, sa awa o pagmamahal ng ibang tao. Sapagkat tilang nakalimutan ng ating mga kababata o ng ating mga kaklase ang kakambal ng kanilang mga pangarap. Marahil ay narating na nila ang kanilang mga pangarap. Sila ay naging doktor na, naging nurse, naging pulis, naging abogado, naging inhinyero, at lumago at gumanda na ang kanilang pamumuhay. Subalit nasaan na yung dahilan ng kanilang mga pangarap na iyon? Yung pagmamahal sa kapwa. Parang ang bilis natin makalimot o ang daling makalimot tungkol sa ating kapwa kahit na hawak-hawak natin ang ating mga pangarap. At hindi ito kakaiba sa panahon natin. Maging sa panahon noon pa, ay marahil ay normal na sa isip ng tao nakalimutan ng iba. Kaya maging sa ating kasaysayan, sa simula ng ating kasaysayan, nung pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, tinanong siya ng Diyos, "Nasaan ang iyong kapatid?" At ang kanyang sagot, "Ako ba dapat ang nangangalaga sa aking kapatid? Am I my brother's keeper?" It seems that even at the beginning of our history, we have forgotten about our own brother, our own neighbor, our kapwa. And as we forge our dreams, we simply forget about many things. Sometimes, even about God. Kapag malago at masagana ng ating buhay, minsan iniisip na lang natin ang ating mga sarili. Wala na ang Diyos sa buhay natin. Paano pa natin kakailanganin ang Diyos kung mayaman naman tayo, kung makapangyarihan naman tayo? Bakit pa natin kakailanganin ang Diyos kung tayo ay malaya, kung tayo ay masaya, kung tayo ay masagana? Nakakalimutan natin ang Diyos, nakakalimutan natin maging ang ating kapwa. Sa Ebanghelyo ngayon, ay tinanong ng isang eksperto sa batas ang Panginoon. Panginoon, ano ba ang unang batas? So what is the first of all the commandments?
He knew that there were many commandments, but he was asking the Lord, what was the first? And then the Lord gave him first and second. So not only one, but the Lord gave him two answers to his one question. And the first of all commandment is that, Hear, O Israel, the Lord is God alone. Therefore you shall love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. That could have sufficed, the question of the expert of the law, the scribe, because he was only asking for the first of the commandments. But then the Lord said, the second is this, you shall love your neighbor as yourself. So Jesus gave him two answers to his one question. Why? Because Jesus was trying to remind them and remind all of us that the completion and the perfection of the first commandment is actually on the second commandment. It will only be meaningful to love God with all our heart, mind, soul, and strength if we will include our neighbor, to love them as ourselves. So what does it mean to love the neighbor as ourselves? It's actually to also love ourselves. Because it is not about the neighbor, in fact. It is not just about the neighbor, but it is also about us. Love the neighbor as yourself. So ibig sabihin, dapat mahal mo rin ang iyong sarili. Sapagkat kung hindi mo mahal ang iyong sarili, ay hindi mo rin kayang mahalin ang iyong kapwa. Because the measure of your love for your neighbor is the measure that you have for yourself. The love that you have for yourself. That is why you love your neighbor as yourself. Kaya nga siguro nakakalimot tayo sa ating kapwa at maging sa Diyos, sapagkat nakalimutan na rin natin ang ating mga sarili. Nakalimutan nating mahalin ang ating mga sarili. Nakalimutan nating patawarin ang ating mga sarili. Nakalimutan nating alagaan ang ating mga sarili. Marahil ay oo, pagod na pagod tayo sa araw-araw na ginagawa natin, busy tayo sa mga trabaho at kung ano-ano pang mga ginagawa natin sa araw-araw. At bago matapos ang araw o bago matapos ang ating buhay, tayo ay nakaratay sa banig ng karamdaman, sabi nga. At an early age of our lives, we get sick because we get so tired working and abusing ourselves. Why? Because we fail to love ourselves. And if we forget about ourselves, it will be easy to forget about our neighbor. Because the measure we give to our neighbors is based on how much we give on ourselves. So the reminder of the Lord today for all of us is the love affair that we have. The commandment is about love. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Easy. Madali sa atin yung pagkat personal. Wala namang makapagsasabi o magtatanong sa atin kung gaano natin kamahal ang Diyos. O hanggang saan, hanggang kailan mamahalin natin ang Diyos. Tayo lang makapagsabi nun, sapagkat ito ay personal na bagay sa atin. It is between me and my God. But then the Lord said, my love affair with you is not simply about you and me. This is not an exclusive love affair, but my love affair with you is a love triangle. It's me and you and your neighbor. Unless you include your neighbor in this love affair, it will not be meaningful. It will not be complete. So it is about the three of us. Me, you, and the others. Include all these three. Having none or having one out of the picture, it will be incomplete. It will be imperfect. It will be meaningless. Tanggalin mo ang iyong sarili, it will be meaningless. Tanggalin mo ang Diyos, it will be meaningless. Tanggalin mo ang iyong kapwa, and you had just forged an exclusive relationship with me, it will be meaningless. So the Lord gave two answers to one question. What does that mean? Kapag tayo nagdadasal sa Diyos, kapag tayo may hinihingi sa Diyos, minsan o madalas, hindi lang yung kailangan natin ang binibigay ng Diyos sa atin. God gives us even more than what we ask for.
And what does it mean for us? Kapag ka tayo biniyayaan ng Diyos na higit pa sa ating hinihiling o ating hinihingi, isa lang ang ibig sabihin nito: share your blessing. Think about others. Because what I'm giving you is not only for you. Hindi lang para sa iyo ang ibinibigay ko. Kaya nga sobra ang sagot ko sa mga hinihingi mo. Sapagkat gusto kong isipin mo at alalahanin mo ang iyong kapwa. Hindi lang para sa iyo, hindi lang ikaw ang mahal ko. Mahal ko kayong lahat. Be a blessing for others. Be an answer to the prayers of others. Masarap kapag ka natanggap natin ang sagot sa ating mga dasal. Subalit mas may maganda pang pakiramdam kaysa sa natanggap natin ang ating sagot o ang ating hinihiling sa ating mga dasal, kapag tayo na ang naging sagot sa dasal ng ibang tao. When we become a blessing for others. Napakasarap ng pakiramdam na hindi lang ikaw ang satisfied. Napakasarap ng pakiramdam sabihin sa iyo, maraming salamat brother, maraming salamat sister, maraming salamat sa iyo sapagkat ikaw ang sagot sa dasal ko. You are not just somebody there. You are not just a neighbor. And please, don't just be a neighbor for others. Be a blessing for one another.